Ang marahas na tunog ng pag-ubo ang gumising sa diwa ni Leah. Isang tunog na basag, pilit at puno ng sakit. Sinundan iyon ng isa pa at isa pa hanggang sa tila hindi na makahinga ang pinanggagalingan nito. Mabilis pa sa 4:00 siyang bumangon mula sa manipis na banig. Sa isang sulok ng kanilang maliit na barong-barong, nakayuko ang kanyang inang si Althea. Nanginginig ang mga balikat habang sapo-sapo ang dibdib. Nay? Halos pabulong na tawag ni Leah. Puno ng takot. Isang ubo pa. At sa pagkakataong yon, may nakita siyang pumatak sa sahig na kawayan. Dugo. Hindi. Halos hindi makapaniwalang usal ni Leah. Hindi pwedeng mangyari to. Kasabay ng kanyang pagsigaw, bumagsak ang katawan ni Althea. Inay! Sabay-sabay na nagising sina Maya at Chris. Nagunahan silang saluhin ng kanilang ina. Ang katawan nitong dati malusog ay ngayoy magaan na parang isang dahon. Binuhat nila ito pabalik sa papag, ang tanging higaan sa kanilang munting tahanan. Nanginginig ang mga kamay ni Leah habang hinahaplos ang noo ni Althea na basang-basa ng malamig na pawis. Kailangan na nating dalhin sa ospital si inay. Sabi ni Chris, nanginginig ang boses sa pinipigilang galit at pag-aalala. Mapait na napangiti si Leah. Saan tayo kukuha ng pera, Chris? Kahit pambili ng gamot niya, halos hindi na natin mapagkasya. Yumuko si Chris, kinuyom ang mga palad. Ang kapatid niyang lalaki, palaging matapang, palaging gustong maging haligi ng kanilang pamilya, ay wala ring magawa. Si Maya naman ay tahimik na umiiyak sa isang tabi. Tumingin si Leah sa natutulog na mukha ng kanyang ina. Maputla ito at may malalalim na guhit ng pagod at sakit sa ilalim ng mga mata. Bawat paghinga nito ay tila isang pakikibaka. Ang sakit sa bato. Iyon ang sabi ng doktor sa health center. Isang hatol na unti-unting pumapatay sa ilaw ng kanilang tahanan. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Leah. Isang desisyon na matagal na niyang itinataboy dahil sa hiya. Pero ngayon, wala nang lugar ang hiya. Kapag buhay na ng ina nila ang nakataya, lulunukin niya ang lahat ng pride. Maglalako tayo sa Valle Verde, deklara niya, na patingin sa kanya ang mga kapatid. Sa lugar ng mga mayayaman, tanong ni Chris, bakas ang pagtutol sa mukha. Para tayong mamamalimos doon, Leah. Hindi tayo mamamalimos, giit ni Leah. Mas matatag ang boses. Magbebenta tayo ng kakanin. Mas malaki ang tsansa nating makabenta doon. Kailangan natin ng pera, Chris. Kailangan ni inay ang pera. Nagkatinginan ng tatlo. Sa mga mata nila, nakikita ni Leah ang parehong desperasyon na nararamdaman niya. At sa huli, tumango rin sila. Ang init ng araw ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanilang mga balikat. Ilang oras na silang naglalakad sa loob ng Valle Verde Estates, isang lugar na parang ibang mundo kumpara sa kanilang kinagisnang San Roque. Ang mga bahay dito ay parang mga palasyo, napapalibutan ng matataas na pader at mga hardin na mas malaki pa sa kanilang buong kapitbahayan. Pero ang mga gate ay nananatiling sarado. Ang mga mamahaling sasakyan ay dumadaan lang, hindi man lang sila pinapansin. Ang dala nilang bilaon ng pichi-pichi at kutsinta ay halos hindi pa nababawasan. Ate, pagod na ako. Reklamo ni Maya na upo sa gilid ng kalsada. Napabuntong hininga si Leah. Konting tiis pa, baka may dumaan. Pero sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang mawalan ng pag-asa. Paano kung nagkamali siya? Paano kung umuwi silang walang dala, kundi pagod at kahihiyan? Biglang tumayo si Maya. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Sa gitna ng malawak at tahimik na kalsadang yon, nagsimula siyang sumayaw. Walang tugtog, walang manonood. Tanging ang pag-indak ng kanyang mga paa at ang pag-alon ng kanyang mga kamay. Isang sayaw na puno ng pangarap, ng pag-asa sa kabila ng lahat. Maya, ano bang ginagawa mo? Nakakahiya. Saway ni Chris. Ngunit bago pa man niya mapigilan ng kapatid, isang makintab na itim na kotse
Ang dahan-dahang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang bintana sa likuran. Mula sa loob, isang lalaki ang tumingin sa kanila. Nakasuot ito ng mamahaling suit at ang mukha nito ay seryoso. Pero ang mga mata nito, may kakaiba sa mga mata nito. Hindi ito tumitingin ng may awa, kundi ng may matinding pagkaakit, pagkalito. Hindi masabi ni Leah, bumaba ang lalaki mula sa sasakyan. Matangkad ito at nasa katanghalian na ang edad, pero halatang inaalagaan ang sarili. Magkano lahat yan? Tanong nito. Ang boses ay kalmado at malalim. Nagkatinginan ang magkakapatid. Po? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Leah. Ang mga paninda ninyo. Paglilinaw ng lalaki. Bibilin ko na lahat. Para silang nabuhusan ng malamig na tubig. Halos hindi sila makapagsalita habang inaabot ng lalaki ang 1,000 piso. Sobra po ito, sir, sabi ni Leah. Nanginginig ang kamay na hawak ang pera. Ngumiti ang lalaki. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata nitong tila may lungkot na itinatago. Keep the change. Akmang aalis na sana sila. Puno ng pasasalamat nang muling magsalita ang lalaki. Naghahanap ako ng mga katulong sa bahay, mga tagalinis, taga-garden. Marunong ba kayo? Nagulat si Leah. Bakit sila? Opo, sir. Sanay po kami sa gawaing bahay. Mabilis niyang sagot. Tinitigan sila ng lalaki isa-isa. Mula kay Chris hanggang kay Maya. At pinakahuli sa kanya, may kung anong paghahanap sa mga mata nito. Magkano ang kailangan ninyo para sa pagpapagamot ng pasyente ninyo? Lalong nagtaka si Leah. Paano niya nalaman? Malaki po. Mahinang sagot niya. Kailangan po ng nanay namin ng kidney transplant. Tumango ang lalaki na para bang inaasahan na ang sagot na yon. Pumunta kayo sa address na ito bukas. Sabi nito, iniabot sa kanya ang isang calling card. Ako si Marco Sandoval. Magtrabaho kayo para sa akin. Babayaran ko kayo ng sapat para sa lahat ng gastusin sa ospital. Napanganga ang tatlo. Isang himala. Isang sagot sa kanilang mga panalangin. Pero habang nakatingin si Leah sa papalayong sasakyan, isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit ganito na lang kadali? Sino ang lalaking ito? Naalala niya ang huling sinabi nito bago pumasok sa kotse. Isang pangakong mas malaki pa sa kanilang mga pangarap. Pero kasabay nito'y nag-iwan ng isang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi lang trabaho ang ibibigay ko, sabi ni Marco Sandoval. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanila na tila ba nakikita nito ang kanilang kaluluwa. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan ninyo. Habang marahang gumugulong palayo ang sasakyan, hindi maalis ni Marco Sandoval ang kanyang tingin sa side mirror. Nananatili doon ang larawan ng 3 bata. Magkakasamang nakatayo sa gilid ng kalsada, hawak ang perang iniabot niya. Ang kanilang mga muka ay pinaghalong pagtataka, pasasalamat, at pag-asa. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa dibdib ni Marco. Sir, saan po natin dadalhin itong mga kakanin? Tanong ng kanyang driver na si Mang Tonyo. Sumisilip mula sa rearview mirror. Napatingin si Marco sa bilaong nasa tabi niya. Ang amoy ng kutsinta at pichi-pichi ay nagbalik sa kanya sa isang panahong mas simple. Isang panahong ang tanging yaman niya ay ang pag-ibig. Iuwi mo sa pamilya mo, Tonyo. Mahinang sagot niya. Sabihin mo galing sa isang kaibigan. Tumango ang driver, hindi na nagtanong pa. Sanay na ito sa mga kakaibang kilos ng kanyang amo. Sumandal si Marco sa malambot na upuan ng kotse at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng kanyang mga talukap, ang imahe ng dalagitang sumasayaw kanina, ang malinaw na nakaguhit. Hindi iyon nagkataon lamang. Ang pagpunta niya sa Valle Verde ngayon ay hindi para sa isang business meeting. Ang totoo, ilang linggo na siyang pabalik-balik sa mga karatig barangay.
umaasa sa isang napakaliit na tsansa. Isang impormasyon mula sa isang matandang kakilala na baka daw may nakakita sa isang babaeng kamukha ni Althea na naninirahan sa bandang San Roque. Isang bulong lang iyon, isang tsismis, pero para kay Marco, iyon ay isang apoy na muling nagpaalab sa pag-asang matagal na niyang ibinaon. At kanina, habang malayo pa ang sasakyan, natanaw na niya sila. 3 bata, naglalako sa ilalim ng sikat ng araw. Akala niya ay lalagpasan lang niya. Isa na namang bigong araw. Ngunit bigla, ang isa sa mga dalagita ay nagsimulang sumayaw. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang nangiti, ang paraan ng pagtaas ng kanyang mga kamay, ang kislap sa mga mata, parang multo mula sa nakaraan, parang si Althea. Hindi siya pwedeng magkamali. Pagdating niya sa kanyang mansyon, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang bawat sulok ng malawak na bahay ay sumisigaw ng kanyang karangyaan at ng kanyang kalungkutan. Pumasok siya sa loob. Ang tunog ng kanyang sapatos na humahakbang sa marmol na sahig ang tanging ingay na maririnig. Napadaan siya sa isang malaking painting sa dingding. Isang larawan ng kanyang ina, si Doña Isabela Sandoval, noong kabataan nito. Maganda, elegante, at may mga matang tila laging nanghuhusga. Isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan, kasing talas ng isang kutsilyo. 18 taon na ang nakalipas. Kakarating lang niya galing sa isang business trip sa Amerika na sa pilitang ipinagawa sa kanya ng ina. Halos 1 buwan siyang walang kontak kay Althea. Ang una niyang ginawa ay puntahan ito sa kanilang tagpuan, pero wala siya doon. Gabi-gabi siyang bumabalik. Hanggang sa isang gabi, ang sumalubong sa kanya sa mansyon ay ang malamig na mukha ni Doña Isabela. Wala na siya, Marco. Sabi nito, walang bakas ng emosyon. Umalis na. Hindi. Hindi niya ako iiwan. Sigaw niya. Isang sobre ang inilapag ng kanyang ina sa mesa. Tinanggap niya ang pera, anak. Pinili niya ang maginhawang buhay kaysa sayo. Isang pagkakamali lang ang lahat ng ito. Kalimutan mo na siya. Napapikit si Marco. Pilit winawaksi ang alaala. Isang kasinungalingan. Sa loob ng maraming taon, pinaniwalaan niya ang kasinungalingang yon. Sinubukan niyang magalit kay Althea, pero hindi niya kaya. Ang pagmamahal niya ay mas malakas kaysa sa sakit. At habang tumatagal, ang mga duda ay nagsimulang mamuo sa kanyang puso. Dumiretso siya sa kanyang private study, isang silid na hindi pinapapasukan ng kahit sino. Mula sa ilalim ng kanyang mesa, kinuha niya ang isang maliit at lumang baul na gawa sa kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito ay ang lahat ng natitira sa kanya mula kay Althea. Isang tuyong bulaklak ng sampagita at isang litrato. Kinuha niya ang litrato. Kupas na ito at medyo may lamat na sa gilid. Larawan ito ni Althea noong dalaga pa ito, nakangiti sa kamera, ang mga mata ay nangungusap ng purong kaligayahan. Ang nangiting iyon. Ang ngiting nakita niya kanina sa dalagitang sumasayaw. Sa ilalim ng litrato ay may mga sulat. Maraming sulat. Mga sulat na ipinadala niya sa lumang address ni Althea matapos siyang pagdudahan ang sinabi ng kanyang ina. Mga sulat na puno ng pagmamakaawa, pagpapaliwanag, at pangungulila. Lahat ng yon ay bumalik sa kanya. Return to sender. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bigat ng 18 taon ng pagsisisi ay dumagan sa kanyang mga balikat. 18 taon ng maling akala. 18 taon na sana'y kasama niya ang kanyang pamilya. Kung sila nga ang pamilya niya, kailangan niyang makasiguro. Ang alok na trabaho ay ang tanging paraan para mapalapit sa kanila, para makilala sila, para matuklasan ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Tinitigan niyang muli ang larawan ni Althea. Hinaplos ito gamit ang kanyang hinlalaki na para bang kaya niyang buhayin ang nakaraan sa isang haplos lamang.
Isang pabulong na pangako ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang panatang binuo mula sa durog niyang puso. Pinagsisihan ko ang lahat, Althea. Patawarin mo ako. Hahanapin kita, kahit anong mangyari. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Nakaupo siya sa gilid ng papag. Tinatahi ang punit sa lumang pantalon ni Chris. Mahina pa rin ang kanyang katawan, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Ang balitang dala ng kanyang mga anak kaninang pag-uwi ay parang isang sinag ng araw na tumagos sa madilim niyang mundo. Isang disenteng trabaho, isang mabait na amo, at higit sa lahat pag-asa. Ang laki ng bahay niya. Nay, sobra. Masayang kwento ni Maya habang naglalatag ng banig sa sahig. Tapos ang lawak ng garden, ang daming bulaklak. At ang bait ni Sir, dagdag ni Leah, na nag-aayos ng kanilang hapunan, kanin at tuyo. Hindi man lang siya tumawad, binili niya lahat ng paninda natin. Parang ang naawa sa atin eh. Sabi naman ni Chris, may bahid ng pagkayamot sa boses. Pero alam ni Althea, sa likod ng yabang nito, nagpapasalamat din ito. Napangiti si Althea, magpasalamat tayo sa Diyos mga anak, at siguraduhin ninyong galingan ninyo ang trabaho ninyo. Maging matapat kayo palagi. Opo naman, Nay. Sabay-sabay nilang sagot. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang tatlong anghel, isang mainit na damdamin ang bumalot sa kanyang puso. Sila ang kanyang yaman. Sila ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Kahit gaano kahirap ang buhay, kahit gaano kasakit ang kanyang nararamdaman, sapat nang makita niya silang ligtas at masaya. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, sa kabila ng pagkakamaling nagawa niya noong kabataan niya, biniyayaan pa rin siya ng tatlong napakabuting anak. Iyon lang ay sapat na. Nagsimula na silang kumain. Ang simpleng tuyo ay tila naging pinakamasarap na handa dahil sa bagong pag-asang kanilang pinagsasaluhan. Bukas na bukas, pupunta na kami doon para magsimula, sabi ni Leah. Sabi niya, ibibigay niya raw agad ang unang sweldo para maipambili na natin ng gamot mo, Nay. Tumulo ang luha sa mata ni Althea, ngunit ngayon, ito ay luha ng pasasalamat. Hinawakan niya ang kamay ni Leah. Salamat anak, salamat sa inyong lahat. Wala yon, Nay. Gagawin namin ang lahat para sa'yo. Sagot ni Maya, niyakap siya mula sa likod. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang mga anak, ang tanging gamot na bumubuhay sa kanya sa araw-araw. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kapayapaan, isang kapanatagan na matagal na niyang hindi naramdaman. Tila ba dininig ng langit ang kanyang mga panalangin? Nga pala, sabi niya habang nagliligpit sila ng pinagkainan. Isang kaswal na tanong, isang bagay na dapat ay kanina pa niya inalam dahil sa sobrang tuwa. Ano nga palang pangalan ng amo ninyo? Naghuhugas ng plato si Leah. Si Maya ay nagpupunas ng mesa. Si Chris ang unang sumagot. Ang boses ay puno ng sigla at paghanga para sa lalaking tumulong sa kanila. Marco po, Nay, Sir Marco Sandoval. Ang basong hawak ni Althea ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumikha ng isang matinis na tunog nang mabasag ito sa sementadong sahig. Napatigil ang lahat. Ang pangalan. Ang pangalang iyon. Parang isang kulog na biglang yumanig sa kanyang buong pagkatao. Isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Tinabunan ng sakit, pighati at galit. Marco Sandoval. Hindi maari. Nay, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Leah. Lumapit sa kanya, pero hindi siya makasagot. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang mukha ng isang binatang minsan niyang minahal, nang higit pa sa kanyang buhay, ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mga pangako nito, ang mga halik, ang sakit ng pag-iwan. Tinanggap niya ang pera. Pinili niya ang maginhawang buhay.
Ang mga salita ng ina ni Marco, si Doña Isabela ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga na parang isang sumpa. Ang babaeng humamak sa kanyang pagkatao at nag-alok sa kanya ng pera para lamang layuan ang anak nito. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naging lason. Ang kapayapaan ay naging purong takot. Tumingin siya sa kanyang mga anak, ang mga bunga ng pag-ibig na akala niya ay totoo. Ang mga anak na hindi kailanman nakilala ang kanilang ama. At ngayon, sa isang malupit na tadhana, ang lalaking yun ay muling pumasok sa kanilang buhay. Hindi siya papayag. Hindi niya hahayaang masaktan din ang kanyang mga anak. Hindi niya hahayaang lapitan sila ng anino ng nakaraan na halos sumira sa kanya. Anong itsura niya? Nanginginig niyang tanong. Kumakapit sa huling hibla ng pag-asang baka nagkamali lang sila ng pangalan. Matangkad po, Nay. Paglalarawan ni Maya. Medyo may edad na, pero gwapo pa rin. Palaging seryoso ang mukha. Walang duda. Siya nga. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas masahol pa sa sakit na dulot ng kanyang karamdaman. Humigpit ang paghinga niya. Ang lalaking sumira sa kanya ay natagpuan sila. At ngayon, kinukuha niya ang kanyang mga anak. Tumingin siya sa tatlong nag-aalalang mukha sa kanyang harapan. Ang kanilang inosenteng mga mata ay walang kamalay-malay sa panganib na paparating. Hindi, mariin niyang sabi. Ang boses ay basag at puno ng isang emosyong hindi maintindihan ng kanyang mga anak. Hindi kayo magtatrabaho doon. Hindi kayo pwedeng lumapit sa taong yon. Hinding-hindi. Ang mukha ni Althea ay nabalot ng takot. Isang takot na mas malalim pa sa takot sa kamatayan. Ito ay takot para sa kanyang mga anak. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong sindak na para bang nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang pinakamadilim na bangungot. Pero bakit, Nay? Ang tanong na yon ni Leah ay sumabit sa hangin, walang sagot. Ang kanilang ina, na kanina lang ay masaya, ngayon nakaupo sa gilid ng papag, nakatulala at mahigpit ang yakap sa sarili na para bang nilalamig. Ang takot sa mga mata nito ay hindi maipaliwanag. Ilang beses pa silang nagtanong, pero tanging iling at mga luhang, walang tigil sa pagpatak ang isinagot nito sa kanila. Basta huwag, pakiusap ni Althea, ang boses ay basag. Parang awa na niyo na mga anak. Huwag kayong pupunta doon. Huwag niyo akong iwan. Walang nagawa ang magkakapatid, kundi ang tumango. Pero kinabukasan, habang pinagmamasdan ni Leah ang kanyang ina, na nahihirapang huminga sa pagtulog, alam niyang hindi nila pwedeng sundin ang utos nito. Hindi maintindihan ni Inay. Bulong niya sa mga kapatid habang naghahanda silang umalis. Kailangan natin to. Para din naman to sa kanya. Pero galit na galit siya, ate. Nag-aalalang sabi ni Maya. Mas magagalit ako sa sarili ko kung may mangyaring masama kay Inay dahil lang pinairal natin ang takot. Matigas na sabi ni Leah. Kaya't sa kabila ng mabigat na damdamin, dahan-dahan silang lumabas ng bahay. Bawat hakbang palayo ay tila isang pagsuway, isang kasalanan. Ngunit ang imahe ng kanilang inang dumura ng dugo ay mas matimbang. Ang pagpasok sa mansyon ng mga Sandoval ay parang pagpasok sa ibang dimensyon. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang mga muebles ay mukhang mas mahal pa sa kanilang bahay at lupa. At ang mga pader ay napipintahan ng mga obrang sining. Sinalubong sila ni Sir Marco, nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks, iba sa formal nitong suot kahapon. May ngiti sa labi nito, pero gaya ng dati, hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Mabutit dumating kayo, sabi nito. May kung anong kaba sa dibdib ni Leah, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, para siyang binabantayan. Ang mga ipinagawa sa kanila ni Sir Marco ay nakapagtataka. Si Chris ay inutusang magdilig ng mga halaman sa hardin na mayroon namang automatic sprinkler system. Si Maya ay pinagpunas ng mga palamuting babasagin
na halos walang alikabok at siya, si Leah, ay inatasang ayusin ang mga libro sa isang napakalaking library. Mga trabahong magagaan, halos walang kwenta, na para bang ginawa lang para manatili sila sa loob ng bahay. Habang nag-aayos ng mga libro, hindi sinasadyang natanaw niya si Sir Marco mula sa siwang ng pinto. Nakatayo ito sa di kalayuan, sa may hardin, nakatingin sa direksyon ni Maya. Si Maya, na habang nagwawalis ng mga tuyong dahon, ay hindi napigilang umindak-indak na naman, sumasabay sa isang kantang siya lang ang nakakarinig. Nakatitig lang si Sir Marco. At sa pagkakataong yon, sa di inaasahang sandali, nakita ni Leah ang pagbabago sa mukha nito. Ang maskara ng pagiging seryoso ay biglang nawala. Napalitan iyon ng isang emosyon na puno ng lungkot, ng pangungulila, at ng pagmamahal. Isang klase ng pagmamahal na sobrang lalim, na halos masakit tingnan. Bumilis ang tibok ng puso ni Leah. Sino ba talaga ang lalaking ito? Bakit ganito na lang siya kung makatingin sa kapatid niya? At bakit ganito na lang katindi ang takot ng kanilang ina sa pangalan nito? Nagpatuloy ang araw. Pinakain sila ng masasarap na pagkain para sa tanghalian. Kinausap sila na parang hindi mga katulong, kundi mga bisita. Ang kabaitan ni Sir Marco ay sobra-sobra na sa halip na magdulot ng kapanatagan, ay lalo lang nagdulot ng pagdududa kay Leah. Walang taong ganito kabait ng walang dahilan. Kinahapunan, habang nag-iisa siya sa may pasilyo malapit sa opisina ni Sir Marco, narinig niya itong may kausap sa telepono. Hindi niya sinasadya, pero napatigil siya sa likod ng isang malaking haligi. Ang pinto ng opisina ay bahagyang nakaawang. Narinig niya ang boses ni Sir Marco, basag at puno ng emosyon, hindi katulad ng kalmadong boses na ipinapakita nito sa kanila. Hindi ako maaaring magkamali, Tonyo. Sabi nito sa kausap. Narinig ni Leah ang malalim na paghinga nito. Kamukhang kamukha niya si Althea, ang mga ngiti, ang mga mata. Lalo na kapag sumasayaw siya. Nanigas si Leah sa kanyang kinatatayuan. Althea. Binanggit niya ang pangalan ng kanilang ina. Sa tingin ko, nagpatuloy si Sir Marco, ang boses ay halos pabulong na. Isang tunog ng pag-asa at sakit na pinagsama. Sa tingin ko, nahanap ko na sila. Ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Gising na si Althea nang bumalik ang kanyang mga anak. Nakita niya ang pagod sa kanilang mga mukha, pero nakita rin niya ang mumunting kislap ng pag-asa. Dala nila ang isang supot ng mga gamot at kaunting pagkain. Ang unang sweldo. Sabi nila, hindi siya umimik. Hinayaan niya silang alagaan siya, painumin ng gamot, subuan ng lugaw. Pero sa loob-loob niya, isang digmaan ang nagaganap. Ang pera ni Marco. Ang pera ng lalaking sumira sa kanya. Ngayon ang siyang pansamantalang dumudugtong sa kanyang buhay. Para itong lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema, isang paalala ng kanyang kahinaan. Hindi niya ito matatanggap. Hindi niya hahayaang mabili ng perang yon ang kanyang mga anak. Kinabukasan, habang natutulog pa ang tatlo, bumangon si Althea. Pinilit niyang labanan ang panghihina ng kanyang katawan, ang sakit na tumutusok sa kanyang tagiliran. Isinuot niya ang kanyang pinakamatinong damit, isang luma, ngunit malinis na bestida. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Nagsimula siyang maglakad. Ang bawat hakbang patungo sa Valle Verde Estates ay parang paghakbang sa nagbabagang uling. Ang alaala ng kahapon ay bumabalik sa kanya, matingkad at masakit. 18 taon na ang nakalipas. Dito rin sa lugar na ito, sa isang parke, huli silang nagkita ni Marco. Masaya sila noon. Puno ng pangarap. Nangako ito ng walang hanggan. Pagkatapos, sa pilitan itong umalis papuntang Amerika para sa negosyo ng pamilya. 1 buwan lang daw. Babalik din agad. Pero hindi na ito bumalik. Ang dumating ay ang ina nito, si Doña Isabela.
Nakatayo sila sa tapat ng isang mamahaling restaurant. Malamig ang mga mata ng ginang habang inilalapag sa mesa ang isang tseke. Malayo ang mararating ng anak ko, Hija. At hindi ka kasama sa mga pangarap niya, sabi nito. Ito, tanggapin mo para makapagsimula ka ng bagong buhay malayo sa amin. Nanginginig si Althea habang hawak ang resulta mula sa doktor. Positibo. Nagdadalang tao siya, pero hindi niya iyon sinabi. Ang pride at sakit ay mas matindi. Itinulak niya pabalik ang tseke at tumakbo palayo. Dala ang durog na puso at ang lihim sa kanyang sinapupunan. Ngayon, narito siyang muli. Bumabalik sa lugar kung saan nagsimula ang kanyang kalbaryo. Nakarating siya sa tapat ng isang dambuhalang gate. Ang address na nakasulat sa kapirasong papel na kinuha niya sa bag ni Leah. Mansyon ng mga Sandoval. Huminga siya ng malalim. Tinipon ang lahat ng natitirang lakas. At pagkatapos, sumigaw siya. Leah, Maya, Chris, lumabas kayo dyan. Ang kanyang boses ay mahina at paos, pero puno ng desperasyon. Mga anak, halika na. Umuwi na tayo. Ilang saglit pa, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Ngunit hindi ang kanyang mga anak ang lumabas. Siya, si Marcos Sandoval. Tumigil ang mundo ni Althea. 18 taon. Ang binatang payat sa kanyang alaala ay isa ng ganap na lalaki. Ang mga balikat nito ay mas malapad. Ang mukha ay mas seryoso. At may mga guhit na ng karanasan sa gilid ng mga mata. Pero ang mga matang yon, ganoon pa rin. Ang mga matang minsan niyang minahal at minsan na ring sinumpa. Nagkatitigan sila. Ang oras ay tila huminto. Sa mga mata ni Marco, nakita ni Althea ang gulat, pagsisisi at isang emosyong hindi niya mapangalanan. Para siyang binuhusan ng gasolina at biglang sinindihan. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pighating inipon niya sa loob ng 18 taon ay sumabog. Humakbang siya palapit. Bawat hakbang ay mabigat. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Marco. Ang boses ay nanginginig. Hindi siya sumagot. Nang makalapit siya, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang lahat ng kanyang lakas ay ibinuhos niya sa isang malutong na sampal na dumapo sa pisngi ni Marco. Ang tunog ay umaling-awngaw sa katahimikan ng umaga. Ano pa ang kailangan mo sa amin? Sigaw niya. Ang luha ay bumabalisbis na sa kanyang mga pisngi. Ang galit niya ay napakalaki na halos hindi na niya makilala ang sariling boses. Hindi pa ba sapat na sinira mo ang buhay ko? Ngayon pati mga anak ko kinukuha mo? Althea, magpaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Putol niya. Pera? Yan ba ang gusto mo? Tulad ng ina mo. Pera rin ba ang panlaban mo sa lahat? Layuan mo ang mga anak ko. Kasabay ng kanyang pagsigaw, naramdaman niya ang matinding pag-atake ng ubo. Isang ubong tila dumurog sa kanyang mga baga. Naramdaman niya ang mainit na likido sa kanyang lalamunan. Ang paningin niya ay nagsimulang manlabo. Ang mga mukha ng kanyang mga anak na ngayon ay tumatakbo palabas ng mansyon, puno ng takot. Ang mukha ni Marco, puno ng pag-aalala. Pero huli na ang lahat. Isang matinding sakit ang gumutay sa kanyang dibdib. At pagkatapos, kadiliman. Ang huli niyang naramdaman ay ang pagbagsak ng kanyang katawan sa matigas na semento, kasabay ng desperadong sigaw ng kanyang mga anak at ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Parang isang panaginip, isang masamang panaginip. Iyon ang nararamdaman ni Marco habang pinapatakbo niya ang sasakyan ng halos paliparin. Ang init ng sampal ni Althea ay naroon pa rin sa kanyang pisngi. Isang paalala ng galit na hindi pa rin humuhupa sa loob ng 18 taon. Ngunit mas matindi ang kaba sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, sa passenger seat, nakahiga ang walang malay na si Althea.
Ang kanyang muka ay kasing putla ng papel at may bahid ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Marco. Sa likuran, ang tatlong bata ay magkakasamang umiiyak. Si Leah, na pilit nagpapakatatag, ay yakap-yakap si Maya na walang tigil sa pagdarasal. Si Chris naman ay tahimik lang. Nakakuyom ang mga kamao, ang mga mata ay galit na nakatitig sa likod ng ulo ni Marco. Galit, pagkalito, takot. Lahat ng yon ay nararamdaman niya mula sa mga bata. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Pagdating sa pinakamalapit na pribadong ospital, hindi na niya hinintay ang mga orderly. Siya na mismo ang maingat na bumuhat kay Althea palabas ng sasakyan. Ang katawan nitong minsan niyang pinangarap na mayakap muli ay ngayon nasa mga bisig niya. Ngunit sa paraang hindi niya kailanman ginusto. Magaan ito. Napakagaan na tila anumang oras ay maaaring liparin ng hangin. Tulong! Sigaw niya. Ang boses ng isang makapangyarihang CEO ay nawala. Napalitan ng desperadong sigaw ng isang ordinaryong tao. Tulong! Kailangan niya ng doktor. Agad na rumesponde ang mga nurse. Isinakay si Althea sa isang stretcher at mabilis na isinugod sa emergency room. Naiwan si Marco kasama ang tatlong bata sa gitna ng abalang pasilyo. Ang puting ilaw ng ospital ay tila lalong nagpatingkad sa kanilang mga mukhang basang-basa ng luha. Kayo po ba ang kamag-anak? Tanong ng isang nurse na may dalang papeles. Napatingin si Marco sa mga bata. Napatingin din sila sa kanya. Anong isasagot niya? Ama? Asawa? Isang estranghero? Si Leah ang humakbang pasulong, nanginginig ang boses. Ako po ang anak. Panganay. Sinubukan nitong punan ang mga impormasyon sa form, ngunit ang panginginig ng kanyang kamay ay hindi niya mapigilan. Kinuha ni Marco ang ballpen mula rito. Ako na! Mahinahon niyang sabi. Siya na ang nagsulat ng pangalan ni Althea. Nang address nito, lahat ng impormasyong alam niya. Sa tanong na relationship to patient, nag-alinlangan siya. Isinulat niya, guardian. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Walang umimik sa kanila. Nakaupo sila sa malamig na upuan ng waiting room. Bawat isa ay may sariling dasal, sariling takot. Si Marco ang bumasag sa katahimikan para bumili ng tubig para sa kanila. Pero walang sino mang gumalaw. Hanggang sa lumabas ang isang doktor, seryoso ang mukha. Pamilya po ba kayo ni Miss Althea Reyes? Sabay-sabay silang napatayo. Ako po, sabi ni Leah. Kamusta po ang nanay namin, Doc? Huminga ng malalim ang doktor. Stable na po ang pasyente sa ngayon pero tumingin ito sa kanila isa-isa. The reason for her collapse is severe. Her kidneys are failing. Nasa end-stage chronic kidney disease na siya. Ang mga salita ay parang mga bombang sumabog sa kanilang pandinig. Kailangan niya ng agarang kidney transplant. Kung hindi na magtatagal ang katawan niya. Transplant? Halos pabulong na ulit ni Leah. Magkano po yun, Doc? Sinabi ng doktor ang isang halaga. Isang halagang kahit yun sa 10 buhay nila ay hindi nila kayang kitain. Gumuho ang mundo ng magkakapatid. Napahagulgol si Maya, napasuntok sa pader si Chris. Si Leah ay napaupo na lamang, tulala. Ang pag-asa ay tuluyang naglaho sa kanyang mga mata. Pero si Marco, hindi siya natinag sa halaga. Ang tanging narinig niya ay ang hatol. Hindi na magtatagal ang katawan niya. Ito na. Ito na ang resulta ng 18 taon ng kanyang kawalan. Ang sakit na ito ay unti-unting kumitil sa buhay ni Althea, habang siya ay nabubuhay sa karangyaan at pagsisisi. Kasalanan niya ito. Gawin niyo ang lahat, Doc, sabi ni Marco. Ang boses ay matatag ngunit puno ng sakit. Lahat ng kailangan ibibigay ko. Huwag niyo lang siyang pababayaan. Iniwan sila ng doktor para asikasuhin ang paglipat kay Althea sa ICU. Lumapit si Marco sa salaming bintana ng kwarto kung saan dinala si Althea.
Mula roon, kitang-kita niya ito, nakahiga, napapalibutan ng mga makina na tumutunog sa bawat tibok ng kanyang puso. Napakaraming tubo ang nakakabit sa kanyang payat na katawan. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng puno ng buhay at tawa, ay naging isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. At lahat ng ito ay dahil sa kanya. Dahil naging duwag siya. Dahil hinayaan niyang kontrolin siya ng kanyang ina. Dahil hindi siya lumaban. Isang matinding determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang determinasyon na mas malakas pa sa kanyang pagsisisi. Hindi pa huli ang lahat. Hindi siya papayag na huli na ang lahat. Humarap siya. Sinalubong niya ang mga mata ng 3 batang nawawalan ng pag-asa. Ang mga mata ng kanyang mga anak. Lumuhod siya sa kanilang harapan para magpantay ang kanilang paningin. Ang CEO ng Sandoval Corp ay ngayon ay nakaluhod sa sahig ng isang ospital. Huwag kayong mag-alala, sabi niya. Ang boses ay puno ng isang bigat at katapatan na ngayon lang narinig ng mga bata. Tinitigan niya sila isa-isa. Ako ang sasagot sa lahat. Sa bayarin sa ospital, sa operasyon, sa lahat. Huminga siya ng malalim at sa mga salitang bibitawan niya, isinama niya ang lahat ng sakit, pagsisisi at pagmamahal na itinago niya sa loob ng 18 taon. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa nanay ninyo. Isang pangako. Pangako. Ang amoy ng ospital ay dumidikit sa damit, sa balat, sa bawat paghinga. Amoy ng gamot, chowduji, at lungkot. Ilang oras nang nakaupo si Maya sa labas ng ICU. Si Ate Lia niya ay kausap ang isang social worker. Ang Kuya Chris naman niya ay naglalakad pabalik-balik sa dulo ng pasilyo, parang isang mailap na hayop na nakakulong sa hawla. Siya naman, si Maya, ay pagod ng umiyak. Ang mga luha niya ay tila naubos na, at ang natira na lang ay isang mapurol na sakit sa kanyang dibdib. Si Sir Marco ay umalis sandali para kausapin ang hepe ng mga doktor. Bago ito umalis, nag-iwan ito ng pagkain at inumin para sa kanila. Ngunit walang sino man sa kanila ang may ganang kumain. Ang pangako. Ang pangako ni Sir Marco, paulit-ulit iyong tumatakbo sa isip ni Maya. Ako ang sasagot sa lahat. Pangako. Bakit? Bakit gagawin ng isang halos estranghero ang isang bagay na ganoon kalaki para sa kanila? Dahil naawa? O meron pang ibang dahilan? Naalala niya ang narinig ng kanyang Ate Lia. Kamukhang-kamukha niya si Althea. Isang hindi mapakaling pakiramdam ang nagtulak kay Maya para tumayo. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo kahit sandali lang sa amoy ng ospital. Nagpaalam siya sa kanyang mga kapatid na maglalakad-lakad lang. Dinala siya ng kanyang mga paa sa parking lot. Nakita niya ang itim na sasakyan ni Sir Marco nakapark malapit sa entrance. Naisip niya, baka may naiwan silang gamit sa loob. O baka gusto lang niyang mapag-isa sa isang lugar na tahimik. Nakita niyang bahagyang nakaawang ang bintana. Sa likuran, maingat niya itong binuksan at pumasok siya sa loob. Ang bango ng sasakyan ay ibang-iba sa amoy ng ospital. Amoy katad at mamahaling pabango. Umupo siya at isinandal ang ulo. Ipinikit ang mga mata. Nang imulat niyang muli ang mga ito, napansin niya ang isang compartment sa ilalim ng upuan sa harapan. Hindi niya alam kung bakit, pero isang kuryosidad ang humatak sa kanya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakita niya ang isang luma at maliit na baul na gawa sa kahoy. May kaba sa kanyang dibdib, pero kinuha niya pa rin ito at ipinatong sa kanyang kandungan. Walang lock. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Ang unang tumambad sa kanya ay isang litrato. Isang lumang litrato ng isang dalaga. Nakangiti ito ng napakatamis. Ang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Napasinghap si Maya. Ang babae sa litrato, Nay, bulong niya sa sarili, ang kanyang inang si Althea. Pero mas bata,
mas walang alalahanin, mas puno ng buhay. Ang ngiting iyon, matagal na niyang hindi nakikita. Sa ilalim ng litrato, may isa pang bagay, isang bigkis ng mga sobre na tinalian ng isang kupas na laso. Marami. Ang papel ng mga sobre ay naninilaw na sa katagalan. Kinuha niya ang isa. Nakasulat dito ang pangalan ng kanyang ina, Althea Reyes, at ang address ng dati nilang inuupahang apartment sa San Roque. Noong mga sanggol pa lamang sila. Sa likod ng sobre, may tatak ng post office. Return to sender. Nanginginig ang mga kamay ni Maya. Ano ang mga ito? Binaliktad niya ang sobre at maingat na binuksan ang isa na medyo nakabukas na ang selyo. Kinuha niya ang papel sa loob. Nagsimula siyang magbasa. Ang sulat kamay ay maganda at bahagyang nakakiling. Setyembre 12, 2007. Althea, mahal ko. Ito na ang ika-10 sulat na ipinapadala ko sa'yo. Bakit bumabalik lahat? Nasaan ka na? Nag-aalala ako. Sobra. Pinuntahan kita sa inyo, pero sabi ng tiyahin mo, umalis ka na raw. Walang sinabing destinasyon. Hindi ako naniniwala. Huwag mong paniwalaan ang anumang maaaring sabihin nila sa'yo. Lalo na ang ina ko. Pinaghiwalay nila tayo, Althea, pero hindi ako sumuko. Hindi ako susuko. Umuwi ako para sa'yo. Ikaw lang ang dahilan. Mahal na mahal kita. Nagmamahal, Marco, bawat salita ay parang isang malakas na sampal kay Maya. Ang mga luha na akala niya'y naubos na ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Kumuha siya ng isa pang sulat. At isa pa. At isa pa. Lahat ay pareho ang sinasabi. Mga salitang puno ng paghahanap, pag-aalala, pagmamakaawa at pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi kailanman namatay. Ang Sir Marco na kilala nila bilang isang seryosong amo, ang lalaking kinamumuhian ng kanilang ina, ay ang parehong lalaking sumulat ng mga ito. Ang lalaking hindi tumigil sa paghahanap, ang lalaking nagmamahal pa rin sa kanilang ina. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang mga tingin, ang kabaitan, ang pangako. Hindi ito awa, hindi ito pagbilis sa kanila. Ito ay pagtubos, pagbawi sa nawalang panahon. At silang tatlo. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan, ang pagkakahawig niya sa larawan, ang pagbanggit sa pangalan ng kanilang ina, ang pag-aalaga nito sa kanila. Sila ang bunga ng pag-ibig na yon. Sila ang nawawalang pamilya ni Marco Sandoval. Siya ay anak niya. Mahigpit niyang niyakap ang mga sulat sa kanyang dibdib. Ang papel na naninilaw ay tila nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na katawan. Ang katotohanan ay masakit, nakakalito, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang bagong damdamin ang sumibol. Isang maliit na binhi ng pag-unawa at pag-asa. Ang bawat tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ng kanyang ina ay parang isang martilyong pumupukpok sa isipan ni Chris. Nakatayo siya sa di kalayuan, pinagmamasdan ng kanyang ina sa likod ng salamin ng ICU. Hindi niya kayang lumapit. Ang makita itong napapalibutan ng mga tubo ay parang pag-amin sa sarili niyang pagkatalo. Siya dapat ang nag-aalaga rito. Siya dapat ang lalaki sa pamilya. Pero wala siyang magawa. Wala siyang pera. Wala siyang kapangyarihan. Isa siyang walang silbi. Habang abala ang mga kapatid niya, naglakad-lakad si Chris. Sinusubukang hanapan ng mapagbubuntunan ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Napadaan siya sa billing section at hindi sinasadyang narinig niya ang usapan ng dalawang nurse. Kawawa naman yung pasyente sa ICU 3, yung Althea Reyes. Oo nga, sabi ng doktor. Aabutin daw ng milyon ang kidney transplant. Saan naman sila kukuha ng ganoong kalaking pera? Milyon. Ang salitang yon ay parang isang malaking batong humampas sa kanya. Milyon. Isang halagang hindi niya kayang ipunin kahit sa buong buhay niya. At bigla, ang mukha ni Marco Sandoval ang pumasok sa kanyang isipan. Ang lalaking bigla na lang dumating.
Ang lalaking nangako na sasagutin ang lahat. Hindi pa pasasalamat ang naramdaman ni Chris, kundi insulto. Para sa kanya, ang bawat pisong gagastusin ni Marco ay isang sampal sa kanyang pagkalalaki. Isang paalala na hindi niya kayang iligtas ang sarili niyang ina. Isang mayaman na nagtatapon ng pera para lang maibsan ang sarili nitong konsensya o para magmukhang bayani. Nakita niya si Marco na naglalakad sa pasilyo, kalalabas lang mula sa opisina ng doktor. Ito na ang pagkakataon niya. Hinarang niya ito. "Sir Marco?" sabi niya. Sinadyang diinan ang salitang sir na may halong pangungutya. Napahinto si Marco. "Chris, may problema ba?" "Oo, malaki." Matigas na sagot ni Chris. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. "Hindi namin kailangan ng pera mo." Nagulat si Marco sa biglaang pagsugod nito. "Chris, hindi sa ganoon. Ginagawa ko to para sa nanay ninyo." "Para sa nanay namin o para sa sarili mo?" Putol ni Chris. Itinuro ito. "Para masabi mong tumulong ka? Para gumaan niyang pakiramdam mo? Hindi kami pulubi. Hindi namin kailangan ng limos mo." Sinubukang magpaliwanag ni Marco. Ang mukha nito ay nagpapakita ng sakit, hindi galit. "Hindi iyon limos. May dahilan ako, Chris. Isang malalim na dahilan." "Wala akong pakialam sa dahilan mo," sigaw ni Chris. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, dahilan para mapatingin ang ilang dumadaan. "Hindi mo kami kilala. Hindi mo kilala ang nanay ko. Kaya tigilan mo na tong pagpapanggap mo." Akmang hahawakan ni Marco ang balikat niya para pakalmahin siya. Ngunit marahas itong iwinaksi ni Chris. "Huwag mo akong hahawakan." Ang kanilang pagtatalo ay biglang natigil. Isang boses ang pumutol sa tensyon. Isang boses na malamig, matalas, at puno ng awtoridad. "Marco, ano ang ibig sabihin ng gulong ito?" Sabay silang napalingon. Nakatayo sa dulo ng pasilyo ang isang babae. Matanda na ito, ngunit tindig pa lang ay halatang sanay sa kapangyarihan. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida, alahas na kumikinang, at may dalawang lalaking nakasuit na nakatayo sa likuran niya, na parang mga bantay. Ang hangin sa paligid ay tila lumamig. Ang mukha ni Marco ay biglang namutla. Dahan-dahang lumakad ang babae palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay may bigat. Hindi nito tinapunan ng tingin si Chris. Ang mga mata nito ay nakapako lamang kay Marco. Nang makarating ito sa kanilang harapan, saka lamang nito ibinaling ang tingin kay Chris. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang tinging puno ng pagkamuhi at pandidiri, na para bang si Chris ay isang dumi na dumikit sa mamahalin nitong sapatos. Pagkatapos, muli itong tumingin kay Marco. Ang mga labi ay bahagyang nangumisi ng may pang-iinsulto. "Sila ba?" tanong nito. Ang boses ay mahina, ngunit tumatagos hanggang buto. Nagkaroon ng isang nakabibinging katahimikan. "Sila ba ang bunga ng pagkakamali mo noon?" Ang mga salita ng matandang babae ay parang latigong humampas sa hangin. "Ang bunga ng pagkakamali mo noon?" Hindi maintindihan ni Leah ang eksaktong kahulugan, pero naramdaman niya ang bigat at ang lason sa bawat pantig. Siya at si Maya ay kadarating lang, dala ang mga sulat na nanginginig pa ring hawak ni Maya. Naabutan nila ang eksenang iyon, ang galit na galit niyang kapatid na si Chris, ang naninigas na si Sir Marco, at ang eleganteng babae na tila reyna sa kanilang lahat. "Umalis na kayo rito," sabi ni Marco sa kanila. Ang boses ay mariin, ngunit nanginginig. Pero huli na. "Huwag kang bastos, Marco. Kinakamusta ko lang ang mga bagong kaibigan mo," sabi ng babae, si Doña Isabela, na hindi inaalis ang tingin sa kanila. "I am his mother." Pakiramdam ni Leah ay biglang bumaba ang temperatura sa buong pasilyo. Ito ang ina ni Sir Marco. Ang babae mula sa nakaraan. Ang dahilan ng lahat ng sakit. "Halika, Hija," sabi ni Doña Isabela. Biglang bumaling kay Leah. May kakaibang ngiti sa mga labi nito.
Isang nangiting hindi abot sa nanlilisik na mga mata. Ikinumpas nito ang kamay. Inuutusan siyang sumunod sa isang hindi gaanong mataong bahagi ng pasilyo, malayo sa pandinig ng iba. Nag-aalangan man ay sumunod si Leah. Ano ang kailangan nito sa kanya? Alam ko ang sitwasyon ng ina ninyo. Panimula ni Doña Isabela. Walang paligoy-ligoy. At alam kong kailangan ninyo ng pera. Malaking pera. Hindi umimik si Leah. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamay sa likod para itago ang panginginig. Ang anak ko, si Marco, pagpapatuloy nito, ay isang mabuting tao. Minsan, sobrang bait na nagiging kahinaan niya. Madali siyang maawa. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Leah. Pero ang awa, hindi sapat para pagtakpan ng isang kahiyan. Hindi ko po kayo maintindihan, mahinang sabi ni Leah. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa ginang. Simple lang, Hija. Ang presensya ninyo ay isang mantsa sa pangalan ng pamilya namin. Isang paalala ng isang pagkakamali na dapat ay matagal nang nakalimutan. At ang pagtulong ni Marco ay hindi dahil sa kabutihan. Ginagawa niya lang yon para protektahan ang reputasyon niya. Bawat salita ay parang karayom. Pero may solusyon sa lahat ng bagay, sabi nito. Mula sa mamahalin nitong handbag, kumuha ito ng isang checkbook at pluma. Mabilis itong nagsulat at pinunit ang isang tseke. Ito, sabi nito, iniabot ang tseke kay Leah. Isang tseke, blanco. Isulat mo ang kahit anong halaga na gusto mo. 10 milyon, 20 milyon. Sapat na para sa operasyon ng nanay mo at para makapagsimula kayo ng bagong buhay sa probinsya, malayo. Malayo dito, malayo sa amin. Napatitig si Leah sa kapirasong papel. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang solusyon sa kanilang pinakamalaking problema ay nasa kanyang harapan. Isang pirasong papel na kayang bumili ng buhay ng kanyang ina. Pero ang kapalit ay ang kanilang dignidad. Ang pag-amin na sila ay isang mantsa. Isang pagkakamali. Ano ito? Isang mahinang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon si Leah. Nakatayo sa di kalayuan ng isang nurse. Inaalalayan ang kanyang inang si Althea na nakaupo sa isang wheelchair. Kagigising lang nito. Mukha itong nanghihina, pero ang mga mata nito ay gising na gising. Gising na gising. At nakatitig hindi sa kanya, kundi sa tsekeng hawak niya. Ang paningin ni Althea ay malabo pa, pero sapat ang liwanag para makita ang eksena. Ang kanyang panganay na anak. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay, si Doña Isabela. At ang isang pirasong papel na simbolo ng kanyang pagkataong ibinenta noon. Kasaysayan. Inuulit nito ang sarili. Naramdaman ni Leah ang pagbabago sa buong paligid. Ang pagdating ni Sir Marco. Ang paglapit ng kanyang mga kapatid. Lahat sila ay nakatingin sa kanila. Leah, anak. Basag ang boses ni Althea. Sinubukan ni Leah na magpaliwanag. Nay, hindi po sa ganoon. Pero hindi na niya natapos ang sasabihin. Nakita ni Althea ang paglapit ni Marco, ang lalaking ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking akala niya'y bumili sa kanyang pag-ibig, na ngayon, sa tingin niya, ay sinusubukang bilhin naman ng kanyang mga anak. Ang pagtataksil. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Ang makita ang sarili niyang anak na hawak ang parehong lason na inialok sa kanya noon. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Althea. Isang tunog ng pusong tuluyang nawasak. Ang lahat ng lakas na iniipon niya ay ibinuhos niya sa isang sigaw. Isang sigaw na nagmula sa pinakailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw na para kay Marco. Hayop ka! Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong ospital, puno ng sakit at galit. Pati mga anak ko, sinusubukan mong bilhin. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa tanggapin ang tulong mo. Tumingin siya sa kanyang mga anak at pagkatapos ay kay Marco at sa ina nito.
Ang mga mata ay nagbabaga. Lumayo kayo. Lumayo kayong lahat sa amin. Ang mga salita ni Althea ay parang mga punyal na sabay-sabay tumusok sa puso ni Marco. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa tanggapin ang tulong mo. Nakatayo lang siya, hindi makagalaw, habang pinapanood ang babaeng pinakamamahal niya na nanginginig sa galit at sakit. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng pagkukulang, ang lahat ng taon na sinayang niya. Ang eksena sa harap niya ay purong kaguluhan. Ate, ano yan? Bakit mo hawak yan? Sigaw ni Chris kay Leah. Ang galit nito ay napalitan ng pagkadismaya. Pati ikaw, magpapadala ka rin sa pera? Hindi, hindi niyo naiintindihan. Umiiyak na sagot ni Leah, binitawan ng tseke na para bang ito'y apoy na pumapaso sa kanyang kamay. Ang tseke ay marahang lumapag sa makintab na sahig. Totoo ang sinasabi ni ate. Biglang sigaw ni Maya. Ang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Lumapit siya sa kanyang ina. Inay, hindi kanya binibili. Hindi niya tayo binibili. Mahal ka niya, Nay. Mahal ka niya. Niyugyog ni Althea ang kanyang ulo, ayaw maniwala. Walang pagmamahal, Maya. Pera lang ang alam nila. Hindi totoo yan, giit ni Maya. At sa puntong yon, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang mga nakatuping sulat na kanina pa niya hawak. May mga sulat. Nay! May mga sulat! Ang lahat ay napatingin sa mga naninilaw na papel sa kamay ni Maya. At doon, sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang nagbago sa loob ni Marco. Ang pader ng pagtitimpi na binuo niya sa loob ng 18 taon ay gumuho. Ang takot niya sa kanyang ina, ang bigat ng kanyang pagkakasala, lahat ay nawala. Ang natira na lang ay ang katotohanan. Isang katotohanang kailangan ng lumabas. Tama si Maya, sabi niya. Ang kanyang boses sa unang pagkakataon ay hindi nanginginig. Ito ay kalmado, matatag, at may bigat na nagpatigil sa lahat. Dahan-dahan siyang lumakad. Pinulot ang tseke mula sa sahig. Hindi niya ito tiningnan. Sa halip, lumapit siya sa kanyang ina, si Doña Isabela, na hanggang ngayon ay nanonood lang na para bang isang dula ang kanyang pinapanood. Ma, sabi niya. Marco, huwag kang gagawa ng iskandalo. Babala nito. Ang boses ay mahina, ngunit may halong pagbabanta. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Eskandalo? Ang buong buhay ko, ma, ay isang malaking pagsunod sa inyo para lang maiwasan ang iskandalo. Nagpakasal ako sa babaeng hindi ko mahal para sa negosyo. Namuhay ako sa isang bahay na walang pagmamahal. Sinunod ko ang lahat ng gusto niyo. Tumingin siya kay Althea. Ang mga mata niya ay nagsusumamo, humihingi ng tawad. Pero ang pinakamalaking kasalanan ko, pagpapatuloy niya, ay ang maniwala sa kasinungalingan ninyo. Bumaling siyang muli sa kanyang ina. Sinabi niyo sa akin na iniwan ako ni Althea dahil sa pera, na pinili niya ang iba. Isang kasinungalingan. Pagkatapos, tumingin siya sa naguguluhang mukha ni Althea at sinabi niyo sa kanya, sabi ni Marco, ang boses niya ay dahan-dahang tumataas, na ipinagpalit ko siya para sa yaman, na mayroon na akong ibang pakakasalan. Isang napakalaking kasinungalingan. Marco, tumigil ka! Sigaw ni Doña Isabela, ang kalmadong maskara ay nagsisimula ng magkalamat. Pero hindi na siya mapipigilan. Ipinadala ko ang mga sulat na yan, sabi niya. Itinuturo ang mga hawak ni Maya. Linggo-linggo, buwan-buwan, nagmamakaawa, nagpapaliwanag, naghahanap. Pero lahat bumabalik dahil sinigurado ninyo, ma, na hinding-hindi na kami magkikita pa. Ang katotohanan ay lumabas. Isang katotohanang brutal at masakit na nag-iwan ng katahimikan sa buong pasilyo. Tiningnan ni Marco ang tseke sa kanyang kamay, ang simbolo ng kapangyarihan ng kanyang ina. Ang sandata
na sumira sa kanilang buhay. At sa harap nilang lahat, sa harap ni Althea, sa harap ng kanyang mga anak, at sa harap ng kanyang ina, dahan-dahan niyang pinunit ang tseke sa gitna. At pinunit niya ulit ito at ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Ibinagsak niya ang mga piraso sa sahig na parang confetti ng isang malungkot na selebrasyon. Hinarap niya si Doña Isabela. Ang mga mata ay nagbabaga sa isang tapang na ngayon lang nito nakita mula sa sariling anak. Tapos na ako sa pagiging anino ninyo, ma, deklara niya. Tapos na ako sa pagsunod sa mga kasinungalingan ninyo. Itinuro niya sina Althea, Leah, Maya at Chris, ang pamilyang ipinagkait sa kanya. Sila ang pamilya ko. Huminga siya ng malalim. Handa ng talikuran ang lahat para sa kanila. Kung kailangan kong talikuran ang lahat ng yaman at ang pangalan ng Sandoval para sa kanila, gagawin ko. Ang mga piraso ng punit na tseke sa sahig ay parang mga piraso ng kanyang nawasak na paniniwala. Nakatulala lang si Althea sa wheelchair. Ang mga salita ni Marco ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, sinusubukang hanapan ng puwang sa isang pusong halos 18 taon ng sarado at puno ng galit. Isang kasinungalingan. Si Doña Isabela ay walang imik na tumalikod at umalis kasama ang kanyang mga alalay. Walang salitang binitawan. Ang kanyang pagkatalo ay mas matunog pa sa kahit anong sigaw. Ang naiwan sa pasilyo ay ang bigat ng katotohanang biglang lumitaw. Inay, lumapit si Maya sa kanya. Iniabot ang mga sulat. Basahin niyo po. Totoo po ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang inaabot ang mga naninilaw na papel. Kinuha niya ang isa, ang pinakaunang sulat. Nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ni Marco. Ang mga salitang puno ng pag-aalala. Ang mga tanong na, nasaan ka? Ang mga pangakong, hindi ako sumuko. Isa-isa, pumatak ang kanyang mga luha sa lumang papel. Ginagawa itong basa. Hinahalo ang tinta ng kasalukuyan sa tinta ng nakaraan. Lahat ng galit na inipon niya, lahat ng sakit na tiniis niya, ay nakatayo sa pundasyon ng isang kasinungalingan. Hindi siya iniwan, hindi siya ipinagpalit, hinahanap siya. Iniangat niya ang kanyang paningin, nakatingin sa kanya ang kanyang 3 anak. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-unawa. Niyakap nila siyang lahat. Isang mahigpit na yakap na nagsasabing, nandito kami. Nay, magkakasama tayo. Sa gitna ng kanilang pag-iyak, dahan-dahang lumapit si Marco. Walang bakas ng pagiging CEO ng Sandoval Corp sa kanyang mukha. Ang naroon lang ay ang Marco na minahal niya noon, mahina, nasasaktan, at nangungusap ang mga mata. Nag-aalangan itong umupo sa isang upuan sa tabi ng kanyang wheelchair. Walang nagsalita sa kanila ng ilang sandali. Tanging ang tunog ng kanilang mga paghinga ang maririnig. Althea! Basag niya sa katahimikan. Wala nang salita ang kayang magbalik ng mga nawalang taon. Wala nang salita ang kayang maghilom sa sakit na idinulot ko, na idinulot ng pamilya ko. Hindi tumingin si Althea. Nananatili siyang nakayuko, nakatitig sa mga sulat. Pero gusto kong malaman mo, pagpapatuloy ni Marco, na walang araw sa loob ng 18 taon na hindi kita naisip. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang pagiging duwag ko. Kinuha niya ang isa sa mga sulat mula sa kamay ni Althea. Ang pinakaluma. Binuksan niya ito at nagsimulang basahin ng malakas. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Althea, mahal ko, nasaan ka? Huwag mong isipin na pinabayaan kita. Pinaghiwalay nila tayo, pero hindi ako sumuko. Mahal kita. Hindi na niya natapos. Bumigay ang kanyang boses. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, ang unang luha na nakita ni Althea mula sa kanya. At sa luhang yon, ang huling pader na nakapalibot sa puso ni Althea ay tuluyang gumuho.
Iniangat niya ang kanyang mukha at tiningnan si Marco. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon, nakita niya ulit siya. Hindi ang CEO, hindi ang Sandoval, kundi si Marco lang, ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang mga anak. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Pero sa isang tingin, nagkaunawaan sila. Ang sakit ay naroon pa. Ang mga nawalang taon ay hindi na maibabalik. Ngunit ang pagpapatawad ay posible na. Biglang bumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang doktor na tumitingin sa kanya. May dalang resulta. Mr. Sandoval, Mrs. Reyes, sabi ng doktor, hindi alam ang tensyon na kanyang pinasok. Inasikaso ko na po ang mga papeles para sa transplant. Naghahanap na po kami ng donor. Inuna na po namin kayo, Mr. Sandoval, bilang malapit na kamag-anak. Napahinto ito. Napagtantong baka mali ang kanyang sinabi. Ano po? Tanong ni Leah. Nag-volunteer po kasi si Mr. Sandoval kanina para sa initial screening. Paliwanag ng doktor. Bilang pamilya, mas malaki ang tsansa ng compatibility at kararating lang ng resulta. Tumingin ang doktor kay Marco, may ngiti sa labi. Mr. Sandoval, we have the initial test results. You are a potential match for the kidney transplant. 6 na buwan. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang magbago ang lahat. Nakatayo si Leah sa kanilang maliit na hardin. Pinagmamasdan ang eksena sa kanyang harapan. Hindi na sila nakakatira sa barong-barong sa San Roque, ngunit hindi rin sila nakatira sa dambuhalang mansyon sa Valle Verde. Nasa isang simpleng bahay sila sa isang tahimik na subdibisyon, isang bahay na may sapat na espasyo para sa kanilang 5. Isang bahay na binili, hindi ng yamang Sandoval, kundi ng perang pinaghirapan ni Marco mula sa bagong negosyong sinimulan nito matapos talikuran ng kumpanya ng kanyang pamilya. Isang bahay na matatawag nilang tunay na tahanan. Nakita niya ang kanyang ina, si Althea, na nagdidilig ng mga halaman. Ang dating maputlang balat nito ay ngayoy may kulay na. Ang dating laging nakayukong mga balikat ay ngayoy tuwid na. Malusog na ito. Ang peklat sa tagiliran nito, na katulad ng peklat sa tagiliran ni Marco, ay isang permanenteng paalala ng pangalawang buhay na ibinigay sa kanya. Isang buhay na ibinigay ng pag-ibig. Sa di kalayuan, sa ilalim ng puno ng mangga, naglalaro ng chess si Chris at ang kanyang ama. Oo, ama. Papa. Isang salitang unti-unti nang nagiging komportable sa dila nilang magkakapatid. Nakita ni Leah kung paano nagbago si Chris. Ang dating galit sa mga mata nito ay napalitan ng respeto at paghanga para sa lalaking handang isakripisyo ang lahat para sa kanila. Maya-maya, tumayo si Maya at binuksan ang isang maliit na speaker. Isang masayang tugtog ang umalingaw-ngaw sa hardin. Sayaw tayo! Sigaw niya. Hinila niya si Marco, pagkatapos ay si Althea, at pagkatapos ay si Chris. Nagtawanan sila habang tinuturuan ni Maya ng mga bagong dance steps. Napangiti si Leah. Ito na, ang pamilyang buo. Ang pamilyang pinangarap niya lang noon. Hindi ka sasali, ate? Napalingon si Leah. Nakalapit na pala sa kanya si Althea. Okay na po ako dito. Nay, masaya na akong panoorin kayo, sagot niya. Hinawakan ni Althea ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagbibigay ng kapanatagan. Salamat anak, sa lahat ng pagsasakripisyo mo. Kung hindi dahil sa katatagan mo, hindi tayo aabot dito. Niyakap ni Leah ang kanyang ina. Lahat po yon para sa inyo. Alam ko, bulong ni Althea. Mula sa kanilang kinatatayuan, nakita nila si Marco na nakatingin sa kanila. Isang ngiting puno ng pagmamahal ang nasa mga labi. Ang lungkot sa mga mata nito na dati laging naroon ay tuluyan ng naglaho. Ang daan patungo rito ay hindi naging madali. Maraming gabi ng mahahabang usapan, maraming luhang pumatak para sa mga nasayang na taon. Ngunit sa bawat pag-uusap, sa bawat luha, unti-unting nahihilom ang mga sugat.
Natutunan nilang patawarin ang nakaraan at yakapin ang pagkakataong ibinigay sa kanila para bumuo ng bagong bukas. Halika na! Kakain na! Sigaw ni Marco. Nagsilapitan sila sa mesang inihanda sa hardin, puno ng simpleng pagkain. Habang nagsasalo-salo sila, puno ng tawanan at kwentuhan, naramdaman ni Leah ang isang kapayapaan na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ang bigat sa kanyang dibdib, ang responsibilidad na matagal na niyang pinapasan bilang panganay, ay gumaan na. Hindi na siya nag-iisa. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa kalsada sa tapat ng kanilang bahay. Hindi ito napansin ng iba, pero nakita ito ni Leah. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa likuran. Sa loob, nakaupo si Doña Isabela Sandoval. Mas matanda na itong tingnan ngayon at may lungkot sa mga matang minsay puno ng pagmamataas. Mag-isa lang ito sa loob ng malaking sasakyan. Hindi ito bumaba. Hindi rin ito nagsalita. Pinanood lang nito mula sa malayo ang masayang pamilyang nagsasalo sa hardin. Ang pamilyang binuo mula sa pagkakamali na pilit niyang winasak. Isang pamilyang masaya at buo. Kahit wala ang yaman at pangalan ng Sandoval, ilang sandali itong nanatili roon, isang anino mula sa nakaraan. Pagkatapos, dahan-dahan ding umakyat ang bintana ng sasakyan at marahang umalis, nilamon ng kalsada. Hindi alam ni Leah kung ano ang ibig sabihin noon. Pag-uusisa? Pagsisisi? O baka isang tahimik na pag-amin ng pagkatalo? Pero hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang pamilya niya. Ang kanilang bagong simula. Bumalik ang tingin ni Leah sa kanyang pamilya. Nakita niya ang kanyang ama na inaakbayan ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid na nagtatawanan. At sa sandaling iyon, alam niyang anuman ang dumating, magiging maayos ang lahat. Sapagkat sa wakas, pagkatapos ng napakahabang panahon, sila ay kumpleto na. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Althea, kasama ang tatlong bunga ng kanilang pag-ibig na sina Leah, Maya at Chris. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang patak ng luha hanggang sa huling halakhak ng tagumpay, naramdaman namin ang inyong presensya at yun ang nagbigay sa amin ng inspirasyon. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, nais kong iparating na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinagdadaan ng sakit mula sa nakaraan. May mga sugat na akala natin ay hindi na kailanman maghihilom. Ngunit ang kwento ni Althea at Marco ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang bumalik, magpatawad at maghilom. Ito ay isang paalala na ang pag-asa ay laging nariyan, kahit sa pinakamadilim na sandali. At higit sa lahat, ito ay isang paalala sa walang kapantay na lakas ng isang pamilyang nagmamahalan. Naway napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kanilang istorya. At sana, kung kayo man ay may pinagdadaan ng pagsubok, maalala ninyo na hindi pa huli ang lahat para sa isang bagong simula. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa isa na namang kwento ng buhay at pag-ibig. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga tinig. Nagmamahal, Kwentong Pag-ibig PH.